We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa saransang kamatuoran kagwalasang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotte Tan. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan, Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kahag ako naman sa Eden Prietos, live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso sa Banate, Iloilo, lalaking ginapahayag may diferensya sa paminsaron nag-amok. Isa sa mga pulis nga nagresponde na bunan pa sa likod, kag isa ka sibilyan na sa labat sang ginapatihan nagtalang nga bala. Nagamok na lalaki mga kapuso patay sang natiruhan sa nagresponde nga pulis sang hindi na nila ini mapunggan. Nakatutok Kim Salinas. Patay sang matiruhan sang katapos ang kapulisan ang 46 anyos nga lalaki nga ginapatian may diferensya sa paminsaron matapos ginag-amok ini sa barangay Poblacion Banate, Iloilo kagabi. Ginkilala ang lalaki nga si Roderick Villanueva nga residente sang barangay Carmelo, Banate, Iloilo. Sa kuha sang CCTV footage sang Banate LGU, makita niya ginlagas ni Villanueva ang makatapo sang kapulisan samtang bit-bit ang isa ka kutsilyo. Nakadasma ang isa sa mga pulis nga ginkilala kay Police Executive Master Sergeant Jeronimo Gano kag nalabot pa nga mabunan sa likod ni Villanueva. Diri na kagintiro sang kapulisan si Villanueva. Sa karon padayon niya ginabulong si Gano sa ospital. Suno sa Banate Police, una nila nga ginistorya sa matauhay ang biktima nga mapauli ini apang nakibot na lang ang kapulisan niya nagbalik ini kag ginlagas sila. Pinapauwi, pinapa-surrender na lang yung knife. Then lumayo po siya, lumayo na po at nasabihan ng buwi. Pero after mga ilang segundo po, bigla po siyang bumalik at sinugod po yung PNP personnel natin. Suno sa IPPO, wala sang intensyon ng kapulisan niya patsyon si Villanueva kundi nahimo lang ang pagpaniro bangod may pamahog na sa seguridad nila kag sa publiko. Nangin bayulinti ini ang aton nga ang aton sini nga subject to the extent nga tigin pang ataka kiya na ni ang aton yung mga responding policemen, meaning may enough reason na ang aton sining responding police officers to apply necessary force para nga ma-subdue ang aton nga subject. Samtang napilasan ng isa ka sibilyan nga ginkilala kay Sandro Tesoro, 33 anyos, residente sang barangay Belen, Banate. Kinapatian sang kapulisan nga ang nagtalang nga bala nga gintiro kay Villanueva ang nag-igo kay Tesoro nga yara na sa maayo nga kaimtangan sa ospital. Suno sa Banate Police, 3 ka beses nga ginpalukpan sang pusil ang biktima base sa basiyo nga ila na recover. Ang 2 ka bala ang nag-igo kay Villanueva kag ang isang napatian nakaigo kay Tesoro. Samtang wala pa makadesisyon ang pamilya sa biktima kung magpasaka sila sang kaso. Suno sa utod sa biktima nga si Florabel sa 10 na katuig nga nagasupre sa mental health problem ang iutod. First time ini nga nag-amok. Nagatumarman ini sa bulong kag nagaisahanon nga nagapangabuhi. Gani dako nga palamong katanon kay Florabel kun nga ginpatay gid ang iyautod. Ay pwede man to nila ka isabjo kung ng kutsilyo prisuon or piangon or nano na lang. There are many ways in killing a cat. Hindi man singa amugin ang apaksyon gid bala may pamaagi pamantani bala. Bukas man ang kapulisaning kaso magpasakas ang kaso ang pamilya ni Villanueva. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. O shabu pa more sa Bacolod City mga kapuso arestado ang magkahagugma nga si Michael John Tabara alias Mitch kag John Clyde Piliora. Ang duha ang nakuhaan sa 232 gramos nga suspected shabu nga nagabalor sa masobra 1.5 million pesos sa boarding house ang mainin sa Poroksigay, Barangay Dos Cainas ang Kaagahon. Isa ka high value target si Tabara nga anay na napreso, samtang si Piliora naman ang suki sa to sa Social Development Center ukon SDC nga ginapahamtaman ukon ginapahamtangan sa mga children in conflict
with the law. Sang ini ang minor de edad pa. Sunod sa Bacolod City Drugs Enforcement Unit, mismo mga kaingod balay sa duha ang nagtip sa PNP. Samtang sa tunga sa nagasakong holiday season, masakop man ang sunod-sunod nga anti-drug operations sang Bacolod City Police. Dakop sa anong tanan kanang lain ng operasyon ang mga drug personalities nga Sanday Marshall Castropede, Salvani Nietes, Gelbert Azuelo, Marlo Templado, Ronald Palma, John De La Paz, Denix Garcia, Ruel Barillo, Julius Ryan Alisbo, Albert Canaya kag Alexis Metrio. Masobra 320,000 pesos ang kabugusan nga balor sa illegal nga droga na kumpiskar sa kapulisan. Kagwa na siya kag nagbalik naman sa iyang bisyo, no, ang pagbaligya sang illegal nga drugs. Si Michael John is a member of LGBT. Si John Clyde amo ng partner niya da. Misa de Gallo masugod na buwas sang kaagahon. Mga tumulo ginapahanumduman nga magsimba personal kag ipaiway ang pagtambong via social media live streaming. Seguridad sa mga simbahan hugot nga tutukan sang kapulisan. Ini ang gintutukan ni John Sala live sa Parish of Our Lady of Montserrat sa Barangay MV Echanova Haro, Iloilo City. John? Magluwas sa regalo, reunion sa pamilya kag bakasyon, pati man ang Noche Buena. Ang isa pagid sa ginabantayan sang aton mga kapuso no ilabinagid ang mga Romano Katoliko amo ang siyam kaadlaw nga Misa de Gallo. Gani ang Haro Archdiocese ang nagapanghanda na sa pagsugod sini buwas sang kaagahon. Tagsa ka-16 ang Disyembre, nagasugod ang isa sa mga tradisyon sa mga Pilipino sa tion sang Pasko, ang pagbugtaw sang temprano para magtambong sa isa ka-espesyal nga misa. Ginatawag nga Misa de Gallo o kon Mass of the Rooster, Misa de Aguinaldo o kon misa nga puno sang bugay sang Ginoo. Kag sa iban nga mga lugar, ini man ang ginatawag nga Misa Dulom. Bangod nagasulod ka sa simbahan nga madulom, kag nagagwa nga masanag kag puno sang paglaom. Gani ang Archdiocese of Haro nagapreparar na gud maakomodar ang ginalauman pagdagsa sa mga dumuluo. Kalabanan nga mga misa ang nagasugod alas 4 sang kaagahon apang depende ini sa parokya. Nag-cater kita sa mga misa no sa gabi. Ang itawag naton nga simbang gabi or Mass of Waiting. Though ang Aguinaldo Mass is only in the Philippines, kag is a separate mass no in honor of the Blessed Virgin Mary. Bangod sa pandemya sa mga nagliligad gatiyo na uso ang live streaming sa social media pages sa mga simbahan agud malikawan nga malapas ang social distancing protocols. Apang subong nga balik normal na panawagan sang simbahan. Mas maayo nga face to face mabatsyagan ang presensya sang pagkabunag sang manluluwas pinaagi sa pagpadulong mismo sa simbahan. Pero kung maayo aton bakod aton lawas, so dapat maka-join kita para nga makabaton kita sa Santos nga misa. So bala nato no kabugat gid nga paibutang naton aton kaugalingon sa sitwasyon sa sining mga pamilya nga nadulaan sa ilang pinalaga sa kabuhi o kon yara sa katalagman ang ilang kabuhi. It is because of mga wars no kag our experience ang calamities. So mga aton lamang no nga ginapalinton sa ila nga may paglaom. Matapos ang misa lauman nga madamo pang magalagaw sa mga plaza kag iban pang mga pampubliko nga lugar. Gani agud masiguro man ang katawhay kag seguridad maga-deploy sa mga personnel ng Iloilo City Police Office kag ang Public Safety Division sang Iloilo City Government. Sa kada simbahan, may at least no may duwa gid kita na ka uniform nga mga personnel naton nga magabantay sang i-establish naton nga police assistance desk. Igaplastar ina sila sa atubangan sa mga simbahan. Kita may patrolling, no? So natas na ina sa aton nga quick response patrol for monitoring sa tanan naton nga mga simbahan. Jared, padayon subong ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 apang sa piyak sini sino kay Father Colada hindi requirement o hindi mandatory ang pagsuksok sa face mask kung magtambong sa misa. Apang abiso nila para sa safety sang tanan mas maayo nga mag face mask na lang dala balon sang sanitizer o kun alcohol. Jared? Madamo gid nga salamat kapuso John Sala.
DPWH 6, prioridad ang feasibility study kag detailed engineering design sang dalan sa Hamtik Antique. Bangkay sang 4 ka biktima sa aksidente sa Hamtik Antique, pagadalo na buwas sa South Cotabato. Ini ang gitutukan ni Kim Salinas. Nag-request na ang Department of Public Works and Highways ang feasibility study kag detailed engineering design para sa alignment sa dalan sa Hamtik Antique akon sa ginakamig nga killer curve. Suno kay Engineer Sunny Boy Oropel, ang mga rekomendasyon sa resabit nga pagtuon ang ilang pagagamiton sa paghimo sa masunod nga tikang sa pag-improbar sang kurbara nga dalan sa barangay Igbo, Cagay, Hamtik Antique nga nagkuha sang madamo nga kabuhi. Request for a feasibility study including the detailed engineering design on how to improve the alignment of the existing Iloilo Antique Road, especially on the section where accident happen. Hindi man pwede nga tadlungon gid naton tanan, but to improve ang aton nga vertical alignment kag ang horizontal alignment to improve visibility. Sunuman kay Oropel, hindi pa nila madeterminar ang paggagamiton nga budget sa pagpakayo sang dalan samtang wala pa ang resulta sang feasibility study. Isa man sa mga opsyon nga ginalantaw sang DPWH 6 amo ang road tunnel sa lugar. Ang tunnel, but it doesn't mean na tunnel under the ground or pwede magka-open tunnel nga mas maintain ta ang alignment sa ato national road. Samtang natala na buwas nga dalon sa South Cotabato ang 4 ka mga bangkay nga napatay sa nahulog nga bus sa Hamtik Antique. Ang 4 nga membro ka pamilya kagang isa diri lang sa Iloilo pagadalon. Ang mag-asawa nga Jo Marie kag Fritzy Alcala upod ang isa ka tuig din nga bata utod ni Fritzy nga si Jessie Havillana kagang 11 anyos nga si Federica Singh ang nagbakasyon sa ang naaksidente ang ginasakyan niya bus. Nagapabilin sa gihapon sa 19 ang ginbawian sa kabuhi sa nasabit nga trahedya. Sa 5 ka mga kritikal, 2 diri ang ginatutukan pa kag 3 ang sa recovery stage na. Sa 4 naman ka mga survivors, 2 na ang nakagawa sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Samtang mga puso, pagbantay naman sa pagpalusot sang illegal nga droga sa mga puerto diri sa aton sa Western Visayas nga natutukan sang Coast Guard District Western Visayas sa bunga holiday season. Yaring balita nga aton gintutukan. Subunga todo na ang pagpanghanda sa mga paluparan, pantalan kag terminal sa Maccabi Christmas Rush. Todo man ang pagbantay sa otoridad sa mga gateways o borders sa rehiyon nga posible himuon nga transshipment points sa illegal nga droga. We have an ongoing collaboration po with other law enforcement agencies. For example, PIDEA, our Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines. They have given instructions to all my station commanders na paigtingin ang kanilang mga operasyon laban sa illegal na droga. Naka-heightened alert man ang tanan niya units ng PCG matapos ang pagpangbomba sa Marawi. Samtang, nakigangot naman ang BCPO sa mga Muslim organization sa Bacolod City. Agud gilayon matumod kung may threats o kung grupo nga luyag magpanggamo sa syudad kaangay sang pagpangbomba sa Mindanao. May mga design kami para hindi mangyari. May mga nakausap na rin kami mga ay mga kapatid nating Muslim leaders. In case lang kami alam nilang may nanggugulo dito. Opo, Kirill Casillo, Adrian Prietos, Western Visayas. Star-studded ang selebrasyon sa Binirayan Festival nga masaksihan sa mga Antikenyo kag mga bisita. Inibangod sa natala ng partisipasyon sang Kapuso Stars sa kapiestahan. Sa Lunes, December 18, bantayan sanday Herlene Budol, Radson Flores, John Lucas, Kaloy Tingkuko kag Pepita sa Kapuso Artist Participation sa EBJ Freedom Park sa San Jose. Ang kasadyang magasugod alas 8 sa gabi. Samtang sa Martes, December 19, hindi naman pagpalampasa ang pagpakigbahin nanday Kelvin Miranda, Prince Clemente, Rahil Birria, Kokoy de Santos kag nanday Kial kag Vito Gecko sa Linay kang Antique 2023. Nahiwato naman sa EBJ Gym sa San Jose alas 8 sa gabi. Mark your calendars mga kapuso sa 2 ka gabi nga pagkinasadya upod sa Kapuso Stars. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga
menor de edad ginatudlo nagtuyo nga mangawat sang gasolina sa nagapark nga tricycle sa relocation site sa Haro, Iloilo City. Si Rogimar Socaldito nakatutok. Kaagahon sa nabugtawan sang residente nga si Saldi Constantino nga may nagalinagapok sa idalom sang ilabalay sa relocation site sa barangay San Isidro, Haro. Sang gintanaw sini, nakitaan sini ang mga minor de edad nga nagatuyo nga pasuyupan ang tangke sang gasolina sang iya nga tricycle. Tulod nila ang tricycle. Wala ko kabalo nga abi ko lang ya may gapa super na ko nakagawon. Gilayon nga nagpalagyo ang mga minor de edad kag nabilin sa mga ini ang iladala nga motorsiklo. Gilayon nga nagresponde ang mga tanod sa lugar. Suno kay Saldi, hindi lang ini ang una nga tion nga may natabo nga may ginkawatan sa ilang nga lugar. Hingyo sini nga ipatuman kun tani ang curfew for minors agud malikawan ang pagliho-liho sa mga minor de edad sa barangay. Damo-damo naging pangsaipon nga mga gasolina ang gaplarking da. Hindi lang tricycle gani pati mga single kagang taxi ang pagrubing kagang mga tanod dapat dulugangan git. Naghinyo na ang barangay sa kapulisan nga regular nga magronda sa lugar halin alas 10 hasta sa kagahon. Agud nga mapaiway ang mga pamatanon nga nagalagaw kag mauntat ang pagpangawat. Mas pasangkaron man ang paglibot sa mga tanod sa barangay. Kinanglan ko ang kooperasyon sang tanan nga ginikanan. Bantayan ninyo ang kabataan. Kami sang pulis, kami sang tanod, ma-monitor namon ini. But kamo gidya ang magatuy-tuy sa inyong kabataan. Sa bahin sang kapulisan, regular man kuno ang pagpatuman sang curfew for minors kag wala nagakulang sa pagpahanumdom sa mga ginikanan sang ila obligasyon sa ila kabataan agud indi magliho-liho sa dalan kun gabi. Ginalibot ginanamon ang tanan nga barangay sa masarangan namon to see to it nga ang implementation namon sa curfew for minors mapatuman gid namon. Upod kay Robel Porquia, Rogimar Socaldito. 1 Western Visayas. Samtang mga kapuso sa Bacolod City, foreigner nga ginatudlo nagapanghilo sa mga ido sa syudad nagatubang na sa barangay. Yaring balita nga itong gintutugan. Emosyonal ang American national nga si Bart Sibrel samtang ginpatpat sini ang iyang mga rason kunya nagdesisyon ini nga panghiluan ang maido ang ginaligar sini nagatiraghol kun gabi sa kilid sa isa ka hotel nga iya ginisaran. Makapila na kabes na kuno sini nga ginayo ang mga tag-iya sang ido pati sa tagdumalahan sang hotel nga si Kieron ang maido bangod nagatublag sa iya katulugon. When no one will help me and I'm getting sick as a strong person and she has cancer and dying, what can I do? I only targeted dogs that were roaming around and nobody else who were barking. Apisari ang mga ido ang gipatupan sa iyang mga problema. Ginpahig sini nga dog and cat lover kuno siya. I see cats and dogs that look like a skeleton. Nobody is taking care of them except me. I buy each dog a full serving of meat, each cat of whole fish. Pinagi sa lupon sa barangay Sigang Airport, ginatubang ni Sibrel ang mga tagreklamo. Apang madasing nga nahusay ang tanan kag ang nagserbing nga saksi sa pagpanghilo ang nag-isol na sa kaso. Wala ko may gibaton bisan 5, pwede ko madala sa kwarta. Ang akon lang, butangan ng ginamong kasugtanan nga hindi na sa manghilabot kay hindi mag-ipit ido. Ano ang matabo sa tanan nga ido nga mahilo siyang sukton. Ginapakamalaod sa grupo Community Animal Rescue Efforts Incorporated ang hinali nga pagkambyo sang desisyon sang mga tagreklamo. Hoy, kuya labot, kung wala ko yung kwarta, importante, I stood up for my right, for animals' rights. Tandaan nila sa mga Pilipino, do kwarta lang. Apisar sa mag-isal sang witness nga magaserbi kung tani nga mga complainant. Dayunon sa gihapon sang care ang magbasaka sang kaso batok sa foreigner sa maglapas sang Animal Welfare Act of the Philippines. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Festival 2023 buksan na buwas sa Banwasang Pototan. Hindi ang gitutukan ni Tess Ordales. Isa katulog na lang, liwat nga magasanag ang mga dalanon halin sa entrada sang Banwasang Pototan, pasulod tubdog pagwa sa public plaza. Ang malabang espasyo sa guwasang simbahan, mapuno na naman sa dalagong nga Christmas trees, kag maduagon nga Christmas lights nga nagatapik sa mga kahoy kag istruktura, lagip na sa fountain. Ginumpisahan sa tuig 1990s tubdog karon, nagapabili nini nga isa sa mga paborito nga bonding spot sa mga magpamilya, magabyan, magkatrabaho sa kada Paskwa.
Bilang Christmas capital sa Western Visayas, ang Pototan LGU 100% nang handa sa opening ceremony buwas alas 6 ng gabi sa atubang mismo sa Municipal Hall. Kadamos ang lauman ng bagong disenyo sa mga tuig sunod sa Municipal Tourism Officer. Iwag has always been the same in terms of purpose. Pinakabantayan ang bago nga mga design every year. As much as we recycle, we also make sure there is something new. Ang aton Christmas tree kag candle land tank design is surely exciting for both kids and adults. Magluwas sa lights, hindi gid madula ang food trip sa palibot bagod may maplastar nga food kiosk. Samtang naga-food trip, may maperforman nga mga banda para lingawon ang mga bisita. Dali na kag magbisita sa Pototan, the Christmas capital of Western Visayas. Upod kay Romel Porquia, Fest or Dallas. 1 Western Visayas. Mga kapuso, padayon nga ginamonitor ang low pressure area sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Ulihi ini nga nasiplatan 1,595 kilometers nga sidlangan sang southeastern Mindanao. Suno sa pag-asa, posible ini nga magsulod sa par buwas. Wala man ginahukas ang tsansa sini nga mangin bagyo. Kung madayon nga mangin isa ka bagyo, pagatawgon ini nga kabayan. Padayon nga bantayan na mangin pagbago sini sa mga masunod nga adlaw. Sa subong wala pa inisang epekto, apang mag-aapekto gihapon ang amihan, easterlies kag localized thunderstorms sa pila ka bahin sang pungsod. Base sa datos sang Metro Weather, sa subong manubo naman ang tsansa sang ulan sa Western Visayas. Manami nga tiyempo ang lauman sa dako nga bahin sang pungsod, apang manginhanda gihapon sa posible nga pag-ulan. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, kasos ang COVID-19 sa bugos nga Western Visayas nagasaka man santo sa datos sang Department of Health 6. Publiko ginapaligmat ka ginapahalong sang health authorities. Inanggin tutukan ni John Sala. Preso ka sa imo balay, wala ka pa sang palangitan-an kag may pamahog pa sang makamamatay nga balatian. Ini ginagyan sang kadamaan sang tion sang pandemya, bagay nga hindi naluyag pamaagyan liwat ni manang Judiana. Kabudlay gid sir, ATI syempre hindi ka pangita ka mga kaobra sir haiti syempre doon hadlo ka man basi malatnan ka bala ka COVID. Si Nanay Edna naman dako ang pagpasalamat bangod tubtob subong wala pa sang may nagpositibo sa COVID-19 sa iya pamilya. Apang aminado ini nga hindi na masarangan kung may kaangay pa sini nga pandemya. Itinagyan na naton mo. Ang daw pertigid bala ka parang pandemic kang unaw, hindi ka kagwa, hindi ka makakapagkaon. Inisubong ang ginakangawaan sa pila ka mga Ilonggo matapos nga amat-amat naman nga nagsaka ang kaso sa COVID-19 sa rehiyon. Sa datos ang DOH 6 halin sa 8 nga average daily COVID-19 cases sa rehiyon sa unang nga bahin sa Nobyembre, iyara na ini sa karon sa 18. Sa unang nga semana sang Disyembre gani 128 ka kaso ang na-record. Nagapanguna ang Iloilo Province kag Iloilo City sa may mataas nga mga kaso. Dito kata highly mobile na kit kag may mga pagtrapas kita sa mga minimum public health standards no kaya kita mga individuals nga naga-symptoms regardless kung nakapatest sila or wala so they do not know kung COVID-19 ang ila ginabatsyag so probably amo na ang aton nga mga possible nga reason. Gani pabor ang pila ka mga ginikanan nga liwat ipatuman ang mas strikto nga health protocols. Kinanglan ibalik gid siguro kay para nga mas safe kita. Hindi magsagad kalagaw, ara lang sa balay. Distansya. Apang nga sitwasyon subong suno sa DOH 6 ang malayo pa nga magresulta sa liwat pagpatuman sang hugot nga protocols kaangay na lang sang lockdown. So far sir, we're not looking for any reason no nga may mga possible lockdowns kita. As of this time no ang aton nga mga severe and critical cases for COVID-19 hindi ang muna kadamo as compared sa bituna. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso, investigaran man sa Bacolod City Legal Office ang natabo sa Resto Bar sa 17th Son Street kung saan naglutad ang pagpamulestya sa mga pamatanon ng lalaki sa isa ka minor de edad nga babaye.
ginapasiraduhan sa adtong nasambit nga reso bar bangod sa pagpasulod man sang minor de edad kag subong bangod sa video. Nakitaan nga liwat naglapas sa ordinansa ang establishmento. Bangod sini posible nga ma-revoke ang permit sang reso bar suno sa kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Singh Jr. Samtang ginakumpirmar na sang kapulisan sa ukod sa BCPO Police Station 2 sa Bulutuan kung ano ay gahatag nila nga penalidad sa mga criminology student nila nga ibolbado kag nakuhaan sa video sa nasambit nga pagpangmolestya sa isa ka minor. Sunod sa PNP, desididong complainant nga kasuhan ng suspect nga nagmolestya sa iya kag ang nagpost ng video sa social media. Ginahibaluman kung isa ka sa isang tutor sang illegal nga droga ang ginasuyop sang grupo nga nakita sa viral video. Ginamonitor man sa kapulisan kung ang maining nagagamit sang shabu. Kaya daw props na nila mo. Kaya kung tutor, usually why pa ko na nakita ito. Usually niya puti, kaya dra na makita ni mong items kung ubos na wala. Tagang aso. Mga kapuso, duwa katulog na lang mahibaloan na kung sino ang kilalahon nga kampiyon sa NCAA Season 99 Men's Basketball. Ang San Beda Red Lions ay nga may oportunidad nga mag-umpisa sang panibago nga dinastiya o kung ang Mapua Cardinals nga handom nga matakpan na ang 32 anyos nga pagtingwa nga makakuha sang titulo. Sinoy na magapangibabaw, bantayan sa winner-take-all Game 3 sa Domingo, December 17, alas 2 sa hapon, iniyang live nga malantaw sa GMA kag GTV. Nangin hashtag feeling blessed ang mga children with special needs matapos ginbisita ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Makitaan sa ilang mga nawong ang kasadya nga sa simple nga pamaagi na papatiyag sa ilang importansya. Madugay na nga nangin malapit sa heart ni Michelle ang mga kasubong nila. Kanangin iyaman nga advokasya sa Miss Universe ang pagbulig sa mga may autism spectrum. Excited na ang viewers sa bago nga bantayan kay Michael V. Ang spoof nga ginataguluhan Kiss Muna. Ang guest ng ibang fans, Pasilio sang Sun-Kissed Lola ang himuan sinisang parody. Madumduman nga nag-trending ang Waiting Here sa pila nga spoof sini sa Waiting in Manila sang Lola Amor. Samtang yari naman ang mga eksena nga mo dapat mamiss sa Black Rider. Ang pagpangayo sa patawad ni Hector, patunon bala ni Pretty, sino balang bagong karakter nga magatuyo nga patyon si Black Rider. Ina, kagiban pa nga maksyon ng mga eksena, bantayan sa Black Rider sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, 10 days to go, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas sa subuman sa aton mga kapuso abroad, madamo nga salamat sa pagtutok. Ako si Eden Prieto. Kapuso, mag-isa kita kagibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan. Ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.